Anong naging problema? Bakit nagkaroon ng bugbugan dito sa mga pamilya ng Red? Sobrang bastos po nila eh. So, sa pagkabastos nila, dapat silang bugbugin. Napagbuhatan ko lang po ng kamay. Natampal ko po, sir. Itong isang 15 years old na bata, buntis, tapos narinig ko yung kamay mo napunta banda doon sa may tiyan niya, kung saan nagdadalang tao. Nakuha mo? Bakit isa lang po yung nasaktan ko, sir? Ba't ang dami naman po? So, inaamin mo na may nasaktan ka. This is more of child abuse. Nagkaroon ng problema involving a minor de edad. Dapat nagkaroon ng kahit sigurong representative ninyo na galing sa BAUSI. So, ang nangyari dito, Kapitan, na i-report po sa inyo at saka sa pulis, pero hindi na medico legal yung bata dahil tumanggi yung pamilya. Ano pong silbi ng pagresponde nyo kung wala po kayong nagawa? For your information, Kapitan, buntis. Sinipa po yung bata. May 15, habang ako'y namamasada, ay biglang tumawag ang aking anak na si Dana Red. Umiiyak po siya habang tumatawag sa akin. Nakita ko po may pasana sa mata at pasa sa bibig. Yan kahit bilang isang ama, ako'y nasasaktan pag naalalaman ko na binubugbog mo ang aking anak. Sana magbago ka na kasi mahirap din na nakikita yung anak pag binubugbog ng ibang tao. Ako nga na ama, hindi ko nagagawa yun eh. O pa kayang angkil lang nila. Mga anak, sorry kasi hindi ko kayo napagtatanggol kasi malayo din ako dyan. Masama ang loob ko na babata nyo pa, nakakatikim na kayo ng bugbog ng ibang tao. Sana mapatawad nyo yung ama nyo. Sir Ben, sana po matulungan nyo po ang aking problema na makuha ang aking mga anak dun sa probinsya para po makasama ko na sila dito sa Maynila. Magandang araw po. Kami po ay anak ni Domingo Red. Nananawagan po kay Sir Ben Tulfo, kay Sir Carl Tulfo at sa Bintan po. Sana po ay matulungan po kami na makaalis po dito. Dahil po sinasaktan po ng aking pinsan, ng aking kapatid na si Dana Red. Sana po ay ma-actionan po ito agad at sana po ay matulungan niyo po kami. Yun lamang po, maraming salamat. Tatay, bakit po kayo nandito sa Bitag? Namamasada po ako, biglang tumawag yung anak ko, umiiyak. Sinuntok po yata. Nino? Na John Kyle. Sino po si John Kyle, tatay? Pamangkin po ng asawa ko. Pamangkin ng asawa mo? Oh. Bale, pinsan ng mga anak mo? Oh. Ano raw ang ginawa sa kanya ni John Kyle? Binugbog po, tsaka tinadyakan daw po yung tiyan. Tinadyakan yung tiyan? Oh. Sigurado po ba kayo? Opo, yun po yung sabi ng anak ko. Mismong anak ang nagsumbong sa inyo? Nung nalaman niyo po yun, ano yung naramdaman ninyo? Masakit po kasi hindi ko naman ginagawa sa mga anak ko yun. Masama po loob ko kasi ibang tao po yung mananakit sa kanila. Biglang tatay masakit po para sa... Tsaka minor de edad. Hindi lang minor de edad, Sir Carl, ang babae. Bukod sa babae, buntis pa. Tama? Ito po ba ay unang pagkakataon na nangyari sa anak nyo o nababalitaan nyo na noon pa? Noon pa po yan. Kung sinasaktan na yung mga anak ko. Bakit sinasaktan? Noon ko po, wala naman pong dahilan. Simulang kailan pa yung pananakit dito sa mga anak mo? Pumula pa yung maliliit yung mga anak ko. Tatay, baka magtanong din kasi yung iba, nanonood sa atin, nagtataka bakit po ang mga anak nyo nandun pa sa sa probinsya, nasa Pangasinan, samantalang kayo ay nandito po sa Maynila. Bakit po kayo magkahiwalay? Kasi ang anak buhay ko lang, tricycle driver lang. Okay po. Tricycle driver kayo dito. Pero nagpapadala po kayo sa mga anak niyo? Opo. Lahat po ng kinikita ko sa kanila napupunta. Kayo pa rin ang nagsusustento? Nagkataon lang na yung... Sino po ang nagbabantay sa Pangasinan? Yung lola po nila. Lola. Yung lola po ang parang guardian. Pero ikaw ang nagsusustento. Kasi sa bagay, sabi naman niya, tinatawag-tawagan ka ng mga anak mo. So may connection pa rin kayo ng mga anak mo. Halos oras-oras po sila tumatawag sa akin. Okay, sige. Yung nanay po, ano naging reaksyon? Masama din pong loob kasi nasa malayo siya, hindi rin makauwi agad doon. Ngayon po, anong gusto niyong mangyari? Gusto ko lang po sana makuha sila. Ma-rescue? Opo. Makuha, tapos dadalhin mo saan? Dito po sa Manila. Kayo na po ang mag-aalaga. Total, minor de edad sila pero hindi naman sobrang bata. Maasahan naman na. Opo, yung panganay ko po magaling naman. Marunong na magulo. Marunong na. Okay. Tawagan na natin si Kapitan. Magandang umaga po sa inyo, Kap. Kap, matanong ko lang, no? May mga narinig ba kayo na pangbubugbog or anything related dun sa Red family? Isang
case lang naman po ito nangyari sa pinsan niya po. Noong last din po, 2024. Okay, so May 15, nireport sa inyo na merong pangyayaring pagbubugbog dito sa mga anak ni Sir Domingo. Tama ba? Opo. Okay, matanong ko sir ay meron ba naging aksyon yung barangay dito? Agad-agad naman na tinawagan ko yung purok kagawad ko po. Tinignan po nila kung ano yung nangyari doon. Positive naman po. Agad naman po nag-responde ng PNP. Tapos council po. Ano pong nadatnan, Kapitan, nung sabi niyong rumisponde? Si Dana po ang nandun na. Kinausap po nila. Okay. Kung gusto naman po niyang Ireklamo. legal. Ayaw naman niya ma'am. Hindi namin po makonvince na Ayaw nung bata. opo. Okay, pero may guardian po. Yung lola po ba nakausap ninyo, Kapitan? Opo, mismo din po ma'am. Saka yung mga lulot-lula niya po. So, ang nangyari dito, Kapitan, nai-report po sa inyo at saka sa pulis, pero hindi na medico legal yung bata dahil tumanggi yung pamilya. Tumanggi po si Dana po. Yung mismong biktima. Opo. Pero nung nakita nyo ng personal yung bata, ano pong itsura? Dahil ang sabi, may black eye eh. Makukumpirma mo ba sa amin yun, Kapitan? Hindi naman po siya totally black eye po, pero may pasa naman po yung kaunting pasa naman po sa may bandang baba po ng mata. Sa mata? Opo. Yung nguso po, kamusta? Kasi may nakikita kaming picture ngayon, maga yung nguso ng bata. Abis na po siguro. Kasi yung pagkagawa po niyan, medyo fresh pa, hindi naman po yung... Oo, sa bagay. Siguro ilang araw na nakalipas bago na maga. Opo. Yung suspect o yung pinsan na nanuntok, nakaharap nyo po ba, Kapitan? Wala po. Hinanap nyo po ba or sinubukang hanapin? Umalis na siguro kaagad ma'am. Siguro sa takot na rin po kasi nag-response po ang PNP natin po saka council. Kaya hindi na nagpakita. Pero Kap, ang tinatanong ng co-host ko dito, kung karoon ba ng hakbang ang barangay para hanapin or subukan hanapin itong John Kyle? Ginawa na din po namin yung pagkukonvince sa mga lulot-lolo niya po na ilabas si John Kyle. Ayaw po naman nilang ilabas na siya. So mukhang pinagtatakpan, Sir Carl. Sino nagde-defend dito kay John Kyle? Siguro po ang inaano nila yung kakayahan ng pamilya kasi sabi naman nung magulang nitong biktima na sila na lang daw po ang mag-uusap-usap. So ano nangyari, di ba tinawagan nyo yung, tinawagan nyo yung PNP. So pumunta yung PNP dyan. Ano nangyari sa area nung dumating yung PNP, yung police? Si biktima po ang lumabas. Kinausap po namin. Kinukumbins namin, sir, kung gusto niyang magpamili ko legal. Tapos sasamahan po namin sa hospital. Ayaw naman po niya talaga. Kap, yung sinasabi ko dito yung police, ha? Kung ano nangyari nung dumating yung police. So iniinganyo nila ng mga police na magpa-medical itong bata. Pero bakit tumanggi yung bata? Gusto ba ng bata o inutusan siya ng magulang na tumanggi? Yun naman po ang sinabi po namin sa kanya na decision mo yan, sabi namin. Kasi may karapatan kang magano kasi minor naman po siya. Pero Kap, siguro balik tayo ulit dun sa tinatanong ko kanina. Kasi rumisponde yung PNP, okay? So rumisponde yung PNP dahil tinawagan nila. Ano nangyari nung dumating yung police? Ayaw nilang ipakita yung gumawa sa biktima. Okay. So I think more or less, Tatom, kung may gusto ko pang tanungin kay Kap. Kapitan, tanong ko lang, itong John Kyle Hidalgo, mukhang hindi siya, menor de edad ba to o adult na to? 25 na po siya. 24. Ano po bang ano nito? Kilala nyo bang pagkatao nitong batang to? Diyan din po nagtatrabaho sa Manila po ito. Magpinsang buo ito, no? Okay, so simula nung nangyaring insidente, hindi nyo po na-interview, na-imbatahan man lang, o nakausap itong John Kyle. Opo, ma'am. Pero may blatter ba tayo, Kapitan, sa nangyari dito? Meron po. Nakasulat naman dyan, naka-record. Opo. Okay, sige. Yung mga bata, kamusta ngayon? Nabibisita nyo ba? Okay naman po sila. Sinabi naman ni Lola niya, wala namang problema kasi. Hindi pwedeng walang problema, Kapitan. May problema po. Sadyang tumanggi lang magpa-medico legal at saka magpa-police. Actually, pag-blatter sa police yung family. Pero may problema pa rin kasi nandito po yung tatay eh. Gusto po ng tatay na ma-rescue yung mga bata. Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Kap. Next time siguro pagka humawak kayo ng kaso or mga cases regarding sa menor de edad, dapat maging seryoso kayo sa ganyan na bagay. Kasi pananakit sa bata yan. Kahit sabihin natin na tanggihan ng pamilya, dapat pa rin may gawin kayo na aksyon. Okay, Kap? Kasi ang mahirap lang, tumangga na yung pamilya, wala na kaming gagawin dyan. Hindi po pwede. Dapat kasi ang mangyayari is pag-coordinate ng barangay sa police kung anong posibleng gawin.
Or if not, magko-coordinate kayo sa inyong vowsy or something, or then tatawagan nyo yung sinasabing social welfare development sa area nyo para yun yung maging posibleng tatayo para sa bata or mag-i-encourage sa bata na magsampa ng kaso. Okay, so ganito Kap, sige, siguro stay on the line muna, kakausapin muna namin yung abogado namin tungkol dito sa case na to. Tumigil si Kapitan sa pagganap sa kanyang tungkulin Yes. bilang opisyal ng gobyerno. Sa ilalim po ng mga umihira, yung Child in Conflict with the Law, sa ilalim ng Republic Act 7610. Tungkulin po ng isang nakaupong opisyal ng gobyerno na tiyakin na kung ang sangkot sa krimen, biktima ba o siyang nakagawa ng krimen, siya po ay kukunin kahit na mula sa kanyang mga lolo at lola, sa kanyang mga magulang, at ito'y dadalhin sa Department of Social Welfare and Development. Yan po sa tanggapan dyan, sa kanilang lugar. Meron pong tungkulin, kailangan po ng mga batas na binabanggit dati, na madala ang bata who is found to be a child in conflict with the law. Doon po sa kaukulang otoridad. At dito po sa sitwasyong ito, ang kaukulang otoridad ay ang Department of Social Welfare and Development. Kailangan pong makialam aktibo ang barangay at may tungkulin silang makipagkoordinasyon, hindi na po sa mga magulang, hindi na po sa mga kamag-anak, kundi doon sa Municipal Social Worker Officer diyan po sa kanilang lugar. Naintindihan mo ba, Kapitan, kung ano yung ibig sabihin ni Attorney Batas? Yes po, ma'am. Opo. Kasi po, ano pong silbi ng pagresponde nyo kung wala po kayong nagawa? Eh, hindi naman po doon nagtatapos dahil ang biktima nyo po is minor de edad. At for your information, Kapitan, buntis. Sinipa po yung bata. Hindi ka namin pinapagalitan dito. Kami ay nagbibigay linaw kung anong posible mong pwedeng gawin sa susunod. Since barangay ka naman, nasa government ka, posible makahawak ka ng ganitong case ulit. So, ang sinasabi lang namin, yung kagaya ng sinabi ni attorney, ibig sabihin namin na kahit tumanggi ang pamilya, mga bata ang biktima, dapat nag-act ang barangay at kinuha ang mga bata kasi mayroong pananakit. Kumbaga, ang barangay dapat ang tatayo para sa mga bata. Whether they like it or not, dapat pa rin itutuloy ang sinasabing complaint laban dito sa suspect. Ngayon naman, next on the line, tatawagan natin yung si Police Major Jade, Chief of Police ng Lawak, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo, Police Major. Habang kausap po ng kapulisan natin yung biktima, bigla na lang pong tumawag po yung kanyang nanay na work sa ibang bansa. Nagkausap yung pulis na responde, yung nanay. Sinabi ng nanay po ay sila na lang daw po ang mag-uusap dun sa nangyari. Ano ang naging aksyon ng PNP toward dito kasi may pambubugbog ng menor de edad? Kinumbisi natin yung magulang. Pero hindi ba dapat, sir, ang PNP supposedly dapat sana nakipag-coordinate sa MSWD para sana may magtatayo ng posibleng complainant dito sa nangyaring problema, or if not, meron kayong vowsy at sana na i-rescue yung mga bata. Kasi mayroon naman siyang magulang na unang kumausap naman sa atin. So, Pero yung Major, makakasingit lang, Major, ang mga magulang po ng mga bata, yung tatay nandito sa Maynila, yung isa nasa ibang bansa. O nga po, nakausap po ng responding police, kaya doon po kami nag-base sa... Opo. Sige, naiintindihan naman namin, Major, pero same sa concern namin sa barangay, sana po hindi kasi nag-stop doon. Hindi porket hindi pumayag yung bata, eh hindi na po natin sila naipamedico legal at naibita sa pulis. Kasi minor de edad dapat SOP sa inyo yun. Kunin yung mga bata, i-check, yun lang ba ang ginawa, baka may iba pang ginawa, baka may iba pang biktima, o kaya inibitahan man lang yung suspect na 24 anyos na. Ginawa po natin yun, sir. Ma'am, na kumbinsin yung ng nanay, pati yung nanay na po. Oh, Major, naintindihan naman namin na ginawa niyo yung part niyo na try na kausapin yung pamilya. Pero dahil hindi naman kasi itong simpleng case, no? This is more of child abuse. Nagkaroon ng problema involving a minor de edad. Dapat nagkaroon ng kahit sigurong representative ninyo na galing sa vowsy ninyong police na siya yung kakausap at kung sino man, and then if ever, ma-endorse nyo man sa mismong social welfare and development. Para sila yung magiging tatayo na complainant kahit man tumanggi yung pamilya, dapat pa rin magkaroon ng action dito. Yun yung ibig sabihin namin, Major. So ganito na lang, Major, no? So siguro standby na lang kayo sa posibleng magiging hakbang dito. Pero at least ngayong araw, ini-inform na namin kayo kasi makikipag-coordinate din kami sa MSWD sa nakakasakop sa lugar
para yun ang ko-coordinate siguro sa inyo at sa mga iba pang supposed authorities na nakakasakop dyan. Ganito, no, Tay? So, nakita mo naman yung pag-uusap namin ngayon. Ang gusto talaga namin is talagang magkaroon ng formal complaint. Kasi hindi talaga magkakaroon ng sinasabing parusa dito sa taong ito kung hindi mag-file ng formal complaint. Kaya namin ginagawa ng paraan kasi kailangan talaga dapat may siguro magbibigay ng lesson or aral dito sa taong ito. Kasi kapag hindi talaga siya maturuan, mapakita na mayroong mga konsekwensya ang kanyang mga aksyon, ay hindi siya matututo. Pakiring ulit ng isa pa yung itong si John Kyle. Hello, ako po si Carl Tulfo. Naka-live tayo sa Ipabitag Mo and may mga kasama akong co-host ngayong araw. Naka-ere tayo. Okay, matanong ko lang, sir, no? Anong naging problema? Bakit nagkaroon ng bugbugan dito sa mga pamilya ng Red? Sir, alam naman po ng mga kapitbahay namin, yung sobrang bastos po nila, bahay po ng mama ko yan, nakikitira lang po sila, lahat pa naman po kami binabastos. So, sa pagkabastos nila, dapat silang bugbugin? Napagbuhatan ko lang po ng kamay. Dahil hindi ko na po kaya yung ginagawa nila sa akin, sir. Hindi mo nakayanan yung pambabastos sa'yo, kaya sinubukan mong gamitin yung kamay mo? Nagbuhatan daw niya ng kamay. Nasampal ko po, sir. Nasampal? Nasampal na nakasarado yung kamay? Hindi ho, sir. Sampal ho, sa pisngi niya lang po, sir. Sa pisngi? Tapos, bakit umabot sa ganun na punto? Ang dami pong sinasabi. Ganito, John Kyle, ang gusto kong sabihin kasi mukhang merong pag-aamin na talagang merong kang physical na pananakit dito sa mga bata. Kung ano man ang nagawa sa iyo, dapat kinausap ninyo na maayos or dinaan mo dapat sa magulang, di ba dapat? Opo, sir. Bakit parang pinapakita mo na dahil bastos yung mga bata, yan karapat-dapat na sapakin yan? Tama ba? Opo, sir, yun nga po. So yun yung sinasabi mo, tapos yung mahirap kasi dito, ikaw pa yung nagdidisiplina sa mga bata or sabihin natin, di ko alam kung disiplina yan, tapos merong pananakit, tapos minor de edad pa, ikaw ay wastong gulang na 24, hindi ka naman din yung magulang. I don't see bakit ikaw yung may karapatan na para saktan ng mga batang ito. Sir, nakikitira naman po sila sa amin. Kahit man nakikitira sa'yo, wala akong pakialam. Alam mo ba, kasing edad lang tayo, 24 ako, 24 ka. Pero kapag mag-isip ka, para ka din parang tambay na hindi mo maintindihan na ilang taon pa lang eh. Para ka din minor de edad mag-isip eh. Bakit sa tingin mo, kasing level mo lang yung mga minor de edad na yan? Itong isang 15 years old na bata, buntis, tapos narinig ko yung kamay mo napunta banda doon sa may tiyan niya, kung saan nagdadalang tao. Nakuha mo? Ay, hindi naman po totoo yun, sir. Bakit hindi totoo? Bakit sinasabi ng bata? So, sinwalang yung bata? Sinaktan at mayroong pananakit sa mga bata. Tama? Bakit isa lang po yung nasaktan ko, sir? Ba't ang dami naman po Okay, so inaamin mo na may nasaktan ka. Wala akong pakialam ni isa, dalawa, tatlo, apat. May sinaktan ka, minor de edad eh. Hindi mo ba nakikita yung ginawa mo? Nakikita po, sir. Ganito na lang ang sasabihin ko sa iyo ngayon para alam mo kung anong susunod na mangyari sa iyo. Tumawag na kami sa pulis, tumawag kami sa barangay at tatawagan namin ng MSWD para sila ang tumayo para sa pagsampa ng kaso sa iyo. Kagaya ng mga tao na katulad mo, dapat kasi pinangangaralan, tinuturuan kasi kapag nagtuloy-tuloy yan, posible ka pa maging kriminal. Nakuha mo? Ako, sir. John Kyle, maraming salamat sa pagtanggap pero sana maging aral to sa iyo. So ganito tatay, no? So nakita mo naman kung paano kami makipag-usap. Hindi biro yung ganitong bagay. May pananakit sa anak mo. Siguro ganito na lang. So nakausap ng bitag si Nelly Pahela. Wala pang formal na complaint sa kanilang tanggapan pero mag-i-inspect sila sa lugar at pupuntahan ng mga bata. Ito ay statement na nanggaling sa social worker sa MSWD ng Lawak, Pangasinan. So, yun ang gagawin ngayon. Makikipag-coordinate kami ngayon sa MSWD and then siguro naman i-coordinate din nila sa barangay at sa police para sa susunod na hakbang. And maraming salamat tayo ulit sa pagpunta dito sa Bitag at sa pagtiwala. And yun naman ang advokasya namin para tumayo sa mga kagaya nito na inaabuso, especially kapag dating sa mga kabataan natin. Okay sa'yo? Okay. Maraming salamat din. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak-tatak bitag. Ilalaban ka at di ka iiwan. Ito ang hashtag Ipabitag Mo.